mga tips sa pag-breed ng Indian ringneck. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, kung bagong viewers ka sa channel na ito at napadaan kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humihingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So alam naman natin na ngayong season ay breeding season na. So sa mga nag-aalaga ng mga Indian ringneck, sa mga naiinip, sa mga alaga natin na bakit hanggang ngayon na hindi pa nagbi-breed. So pakinggan po natin ang advice, payo ng ating expert sa larangan ng pagbi-breed ng ibon na Indian ringneck. So pakinggan po natin yung kanyang mga tips para sa pagbi-breed ng mga Indian ringneck. Baka meron tayong nakakaligtaan or meron tayong mga hindi nagagawa. So disclaimer lamang po mga kahabi, hindi po sa akin yung video na to at hindi rin po ako eksperto sa larangan ng pagbibreed. Nais ko lamang pong maibahagi ang pag-uusap, ang pakikinggan natin at mapapanood para magkaroon tayo ng idea kung ano nga bang mga hakbang na dapat nating gawin. Including na po ako dyan, kasi may mga Indian ringneck ako. Ngunit hindi lahat pa sila ay nagbi-breed ngayong season. So yun po yung ating paalala lamang po sa ating mga kahabi para magkaroon lang po tayo ng mga information, kaalaman, tips sa pagbibreed ng Indian ringneck. So tara, let's go! Panoorin po natin at pakinggan. Isa sa mga unang itinatanong sa akin ng mga nagpaplanong mag-breed ng Indian ringneck o yung mga unang mag-breed ng Indian ringneck. Paano ba ma-breed ang Indian ringneck? Ano ba ang sekreto? Okay, sige, sasabihin ko na. Pero dahil malupit na sekreto ito, hati-hati na lang Una, dapat the best ang kondisyon ng pares na i-breed natin. Hen ang umiitlog, pero kak ang nagbibigay ng similya sa itlog. So yung pinaka-the best na ibibigay natin, dapat yung ang gagawin natin. So paano ba natin maaabot yung the best na kondisyon ng mga pares natin? Una, sa pamamagitan ng tamang pagkain. Sa internet, ang dami nating mababasang articles na nagsasabi na pag puro seeds ang ipinakain natin sa ating mga alaga, hindi ito magdudulot ng maganda. Ako personally, ang ibinibigay ko lang sa bawat pare sa maghapon na seeds, isang kutsara hanggang isang kutsara kalahati. So more on veggies and fruits ang ibinibigay ko sa kanila upang nang sa ganoon hanggat maaari maabot nila, makuha nila yung mga kinakailangan nilang vitamina at mineral dun sa pagkain na yun. Sasabihin natin, di ang gastos pala. Kahit ano namang alagaan natin, magastos Ito lang yung isang prinsipyong lagi kong pinanghahawakan. Pag tinipid natin ang mga alaga natin, titipidin din tayo niyan. Pero pag ibinigay natin sa kanila yung the best na maibibigay natin, susuklian nila ito sa pamamagitan ng kanilang breeding. Ikalawa, para maabot yung best kondisyon ng mga pares natin sa pamamagitan ng kalinisan. Lagi nating tatandaan, yung mga alaga natin parang mga bata. Kung ano yung madampot, isusubo. So hanggat maaari, kung ano yung pinakang kaya natin na malinis natin yung kulungan, kung may poop tray, malinis lagi yung poop tray. Kasi pag wala nang ginagawa yung mga alaga natin, pag tapos na silang kumain, lahat ng pwede nilang ngat-ngatin, lahat ng pwede nilang abutin, aabutin nila at isusubo nila yan. Lalo't higit
yung mga inuman at pakainan nila dapat laging malinis kasi yun yung dumediretso sa loob ng kanilang katawan. Kasi kung hindi malinis yan, kahit ano yung sustansya ng ibinibigay nating mga pagkain, mababaliwala. Ang kasunod calcium. Dahil ang pinag-uusapan natin breathing, napakahalaga ng calcium sa breathing. Ang ginagamit ko ay Calcivet na gawa ng Vetafarm. Pero kahit anong brand ng calcium na gagamitin natin, okay yan. At meron ding mga ibang source na pwedeng pagkunan ng calcium, katulad halimbawa ng mga likod ng pusit, yung calcium block. Meron ding mga prutas na pwedeng pagkunan ng calcium, katulad ng broccoli, ng spinach. Pero ang gusto ko lang tumbukin dito is mahalaga na wag nating kalilimutan na suportahan natin yung calcium na ibinibigay natin sa ating mga pares, lalo sa paghahanda at during breeding season. Kung nagbibigay tayo ng ibang mga supplements para makatulong sa breeding, okay yun. Pero wag nating kalilimutan na magbigay ng calcium. Kahulihan sa mga sikreto is yung sikat ng araw. Mahalaga na yung mga pares natin ay nasisikatan ng araw, lalo yung morning sun. Siguro itatanong ng iba, ano yung kinalaman ng sikat ng araw sa breeding? Ang sikat ng araw ang nagbibigay ng vitamin D or D3. At yung vitamin D ang responsible para ma-absorb yung calcium na ibinibigay natin. Ibig sabihin, kung wala yung sikat ng araw, wala yung vitamin D. Kung wala yung vitamin D, kahit nagbibigay tayo ng calcium, baliwala ito kasi hindi ito maa-absorb ng mga pares natin. Bagkus ilalabas din lang nila at hindi mapapapasok sa katawan nila. Sasabihin marahil nung iba sa akin, bakit yung mga pares ko hindi naman nasisikatan ng araw? Or hindi naman ako nagbibigay ng calcium, bakit nag-breed? Totoo yun, mag-breed sila. Pero eventually, yung reserve nila sa kanilang katawan na mga vitamina at mineral, unti-unting madideplete, mauubos. At dahil hindi natin nare-replenish, hindi natin naiibalik, unti-unting maaapektuhan ang kanilang kalusugan. Ibig sabihin, hindi lamang yung breeding ang maaapektuhan, pati yung kalusugan ng mga pares na ating inaalagaan. Okay, ngayong alam nyo na ang mga sikreto ng breeding, pwede nyo nang i-applyan sa inyong mga pares. Pero promise nyo huwag nyo nang sasabihin sa iba, atin-atin na lamang to. Kung may mga katanungan sa mga nabanggit at sa ating mga napag-usapan, or kung may mga topic kayo na gusto pa natin yung pag-usapan natin, ilagay lamang sa comment box. So marami pong salamat sa ating kahabi na nagbahagi ng mga tips na kaalaman sa pagbibreed ng Indian ringneck. So mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa ating napakinggan at sa ating napanood, at nais ko rin pong i-shoutout ang nagbahagi ng video ito sa kaalaman ng mga tips. Shoutout po sa inyo kahabi AD1671 sa kanyang pagbabahagi ng kaalaman, mga tips sa pagbibreed ng Indian ringneck. Sa mga kabit, kung nagustuhan nito mga talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga video nating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating kahabi na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Janela Agurin de la Cruz, shoutout po. Si Brian Nizeron Nigoy, shoutout po kahabi. Si Nivran Ulit Sak, shoutout po. Si kahabi
Pops Rain, shoutout po kahabi. Si Lai Minho, shoutout po. Si J Mesa Kaya, shoutout po kahabi. Si Kyrie Elison, shoutout po kahabi. Si Prayer Master, shoutout po. Si Victor Aguila, shoutout po sa iyo kahabi. Si Neil Aldrian Riguya, shoutout po kahabi. Si kahabi Alberto Ramos. Si J Kayas TV, shoutout po. Si Juan Arwin Gilas, shoutout po sa inyo kahabi. Si Aaron Jan Manarang. At last but not the least, si Gaylor Carl. Ang tanong niya kung saan daw ang address ng DNR NCR. So ang address po nito ay sa National Ecology Center, East Avenue po sa Diliman, Quezon City. So meron din po itong telephone number 2887-61484. So kontakin niyo po sa kung ano po ang inyong concern. So shoutout po sa inyo Gaylor Carl sa inyong nais na malaman ang address ng DNR NCR sa East Avenue, Diliman, Quezon City. Maganda ang buhay pag meron tayong ibon sa ating bahay at mga tips sa pagbibreed ng ating mga Indian ringneck. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.